Sa bahagi pong ito, aming tinatawagan sa harapan ang kinatawan, ang punong kalihim at punong tagapangasiwa ng EDSA People Power Commission, kagalang-galang Paquito Jojo Ochoa. Gandang tanghali po sa ating lahat. Ngayong ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, piniling Pangulong Benito S. Aquino III ang pagdiriwang sa mga probinsyang naapektuhan ng mga katatapos lamang na trahedya tulad ng Bagyong Pablo at Bagyong Yolanda. Ito'y upang makita niya ang diwa ng People Power sa muling pagbangon ng mga nasalantang lugar. Kabit-bisig tungo sa pagbangon, ang tema ng selebrasyon ng EDSA ngayong taon, kung saan hangad ng komisyon na magbigay pugay sa mga karaniwang Pilipinong nagpakita ng diwa ng People Power sa kani-kanilang mga pagkukusa at ibang sektor ng lipunan. Higit isang taon na ang lumipas nang nasalanta ng Bagyong Pablo ang bayan ng Katiil. Mga 150 katao ang nasawi at libo-libong mga bahay at kabuhayan ang napinsala. Subalit, napatunayan ng mga taga Davao Oriental na walang pagsubok na magpapayuko sa mga Pilipino. Dahil sa pagtutulungan ng mga non-government presidente ng ng pag-uunlad. Ang mga kwento at karanasan ng Pangulo ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. Aming satellite po dyan sa Katiil, Davao Oriental. Pero babalikan po natin yan as soon as possible. Inaayos lang po natin at tuloy-tuloy ang ating special live coverage nitong ating 20th anniversary ng People Power dito po sa PTV Channel 4, ang media ng bayan. At in the meantime po, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng... Ayan, okay na. Sige, balikan po natin ang Katiil. At nakatutulong ito sa aking mga anak sa pag-aaral. At nagagalak akong sabihin dahil na-i-export na ang aming produkto sa Singapore at Brunei. Nagpapasalamat ako sa ahensya ng gobyerno at sa bayan ng Katiil. Sabay-sabay tayo sa pag-ahon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Janel Batao. Ang susunod po nating benepisyaryo ay mula sa makikinabang sa pagsasaayos ng muli ng tulay sa Lumao sa Barangay Alegria, Katiil. Madayaw na pag-abot, pinangga namin na Pangulo Aquino. Madayaw isab na udto kanato tanan. Ako po si Madeline Feril Cam, 33 years old po, may 3 anak, residente po ng Barangay Alegria. Isa po ako sa may-ari ng maliit na sari-sari store. Usually po, dito ako sa bayan ng Katiil namimili na aking paninda. Ngayon po, dumating si Pablo. Nasira po yung tulay. Pero salamat sa Diyos, naayos po agad. Hanggang sa winasak na po talagang tuluyan nung dumating si Agaton. Tapos po, dagdag pasanin po yun sa amin. Imbis po na wala po akong binabayaran papunta dito para mamili, dahil nahatid ako ng asawa ko, triple na po yung gastos pagtapos na winasak yung tulay ni Agaton. Kasi po, sasakay ng tricycle, magpapambot, and then magta-tricycle naman po. Dagdag pa po yun dahil maglilibor na din po kami ng aming mga bagahe. Ngayon po, laking pasasalamat ko dahil nagawa na po yung tulay ng Pangulo. Maraming salamat po, Pangulong Noynoy Aquino. Salamat din po dahil napakabilis po ng respondi ng DPWH sa pamamagitan po naming probensya, sa mahal na Dora,
Governor Cora Nunez Malañon po ng LGU. Tsaka, biruin niyo po, napakaswerte namin. Wala pang isang buwan, tapos na yung tulay po. Kaya po kami, alam namin kung paano magsisimula. 2 weeks lang po yun. Mahigit 2 weeks, tapos na po. Nadaanan na po namin ngayon. Tapos, magaan na po yun para sa amin na nagsisimula pa lang po bumangon. Kaya maraming salamat po, Pangulong Noynoy Aquino, sa LGU, sa Provincial Government Unit, at sa lahat po, alam namin, sisimula po kaming bumangon. Simula sa sarili. Maraming salamat po. Salamatay gayod, mahal na Pangulo. Maraming salamat, Ate Madeline Ferrelcam. At syempre, ang atin pong huling tagapagbahagi ay benepisyaryo ng Permanent Shelter Program sa Poblasyon Katiil. Madayaw na uto kanatong tanan. Ako si Jerry Tabura, nakatira sa Purok Madidini Cacao. Ang edad ko po ay 43 years old. May 3 anak, isang driver. Nung kasagsagan ng Pablo, doon kami nakatago sa sasakyan. Hindi ko alam, pala yung nakasakay. Kinabukasan, nagtulong-tulungan kami mag-alis ng mga debris. At sa tulong ng ating municipal officials, binigyan kami ng temporary matulugan. At sa ngayon, mahigit 1 taong nakalipas, nagkaroon kami ng bahay na 126 na mayroon na kaming bahay at lupa nakapangalan sa amin, nakatitulo na. At sa aming mga kasamahan, gusto po naming ipaabot ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa ating Pangulo, President Benigno Aquino III, at sa DSWD, at sa mga NGOs na lahat ng tumutulong, LGU officials, lalo na sa aming inanang probinsya, hindi talaga kami pinabayaan. At maraming salamat, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po sa ating mga benepisyaryo. Maaari na po sila magsiupo. Ang pagsusumikap at pagkakaisa po ng ating mga kababayan ang tunay na diwa ng EDSA, na buhay dito sa Davao Oriental. Ang pagsusumikap po ng ating mga lokal na at pamahalaang pambansa ay mababaliwala kung wala ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa bahagi pong ito ay inaaniyahan po ulit natin sa harapan ang punong kalihim Jojo Ochoa para ipakilala ang ating panauhing pandangal sa araw na ito.